Coaches, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit sa ating automation link sa mga may automation bot na ginawa ko na ngayon. I-maximize po natin yung paggamit, coaches, kasi pag pinagawa po natin yan sa iba is more than 5,000 to 10,000. Yung nag-search ako sa Upwork na doon kasi yung mga digital marketing na gumagawa ng mga ganyan, almost $10,000 po ang binabayaran nila. Kaya yun guys, ang gagawin po natin kung meron na po kayong coaches, automation link na ginawa ko, ang gagawin po natin dito is pupunta po tayo sa Play Store o App Store. Yan yung gagawin natin is magda-download po tayo ng Business Suite. I-click lang po natin yung Play Store. Then hahanapin po natin dito sa search bar yung Meta Business Suite. Search lang po natin dyan, Meta Business Suite. Ito, lumabas na siya sa baba. Click ko lang yan. Then makikita nyo, nandito na po siya. Pero kailangan kong i-update. Basta dito, download. I-download nyo lang po yan. Marunong naman kayo mag-download po. Ito, i-update ko lang. Then, pag na-download nyo na po, punta kayo sa app, sa Meta Business Suite na app. Dito, meron akong Business Suite. Ayan. Ito na po yung Business Suite or Meta Business Suite. Dito nyo matatrack yung mga messages. Once po kayo. Once na merong nag-click doon sa automation link. Then, open lang po natin yan. Then, mapupunta tayo dito. Pag nandito guys, pag naka-login kayo sa profile ninyo doon sa Facebook timeline, click lang po natin yan guys. Then, wait lang, installation pa, nag-install pa siya. Hintayin muna natin in a few minutes. Ayan. Ayan guys, so open lang natin yan. Pag open natin guys is nandito na po siya. I-tap lang po natin yung ito. Ito kasi dapat nakalagay dito is yung profile name nyo. Yung sa profile name nyo sa Facebook timeline. Dapat yan yung lumalabas, hindi yung sa page nyo na ginawa. Then i-tap lang po natin yan, yung button na yan. Then dito guys, dito coaches, ang gagawin po natin is ganito na po siya. Pwede natin yung i-tap yung start tour para alam natin kung ano yung mga function ng mga dito, tools sa Business Suite. Dito, ito yung next. Mababasa niyo, basahin niyo yung coaches. Schedule or public post for you Facebook page and Instagram. Pwede daw i-connect yung Facebook page sa Instagram. Dito kayo magpo-post sa plus. Then, pwede din dun sa create post. Parang nagpo-post lang tayo sa timeline nyo. Then, i-next lang natin yan. Then, dito naman, ito yung function nito, parang papel. Yan yung mga schedule posting. Yung nag-schedule kayo ng post. Kahit, for example, busy kayo, mga 1 month, nakapost na sa 1 month. Meron na kayong mga posting na nakapost. Si Facebook na mismo ang magpo-post. Kaya yan yung gamit ng auto manage schedule sa posting. Then dito next, ito naman sa 3 lines is mga tools dyan na pwede mo siyang ma-access. Pwede nyo explore para at least may alam po kayo. Next nyo lang, then dito naman sa taas, ito yung pag marami kayong pages or mga Facebook page na ginawa, dyan po kayo magsiswitch. I-done nyo lang, then ito, pag click mo dyan, marami nyong i-click nyo lang yan. Then, hanapin ko lang, for example, Coach Gerald. Hanapin natin yung Coach Gerald dito, kung meron ako dito. Coach Gerald. Ayan, wala yata dito sa kabilang account ko. Then, yun. Dito na lang muna tayo sa isang page ko. Then, ayan guys, ang gagawin po natin, diba, okay na yun, na walkthrough na po kayo sa Business Suite. Dito sa Business Suite guys, dito nyo matatrack or ma-monitor kung sinong nag-click ng link ng automation nyo.
Dito mo makita sa may messages sa baba. Ito yung mga messages natin. Then dyan mo matatrack, nandyan na lahat. Pwede mo siya i-follow up kasi nakatrack na siya sa business suite. Yun, no need na kayong for example, mga 1 year, 2 years na yan. Nandyan pa rin yun. Pag hindi kayo na-block nila, nandyan pa rin sila. Pag nag-stay pa rin sila, pwede mo silang i-follow up. Kaya maganda, parang notes lang to ba? Yan, natatrack yung mga pwede mo silang balikan. Kumustahin, ganun. Then sa automation, meron din yung broadcasting na tinatawag na magpo-post yan. Napapansin nyo, minsan nagsisend ako ng mga announcement, no? Mino-broadcast ko yan. Hindi ko kaya kasing i-message kayo lahat-lahat kasi mauubos yung oras ko. Siguro magiging zombie na ako nun pag ginawa ko. Kaya yun, ang ginawa ko, hinaral ko muna tong automation kung paano natin ma-maximize yung time management. Then ang gagawin po natin guys, kasi meron na tayong ganito, mag-try tayo mag-post. Ayan. Posting muna tayo para paano magamit yung Then gagawa tayo. Punta kayo sa Facebook. Doon na Facebook timeline, punta tayo dun. Then makikita nyo kung ano yung mga pinost nyo dito, pwede nyo i-transfer doon. For example, meron akong pinost dito. Ayan. Kahit ito lang, kahit text lang. Tapos, ang gagawin ko is dito. Punta tayo ulit sa business suite. Dito sa business suite may plus dyan. Pwede nyo i-click yan. Pwede nyo kayong mag-post. Pwede kayong mag-post ng text, pictures, then photo or reels or story. Parang lang, pwede din kayo mag-live. Kaya marami siyang purpose dito. Parang Facebook timeline nyo lang. Sample lang is post, then ipipaste ko lang yung yung text. Kasi hindi ko lang lagyan ng picture. Pwede nyo lagyan ng picture, parang timeline lang to ha. Paste nyo lang. Then pwede nyo lagyan ng picture. Kasi sa akin, hindi ko na lang muna nyo ilagyan. Then, ang gagawin po natin, tap po natin yung next. Dito sa next, guys, coaches, merong 3 dito. Save a draft, yung hindi mo siya ipopost. Kung meron ka pang i-edit, then dito, publish now, mapopost siya. Pag ipa-publish mo, ma-post siya agad ba? Dito naman sa schedule later, ito yung schedule. Pwede mo siya i-schedule ng 1 month, 1 week, kung sample, wala kayong meron kayong bakasyon 1 week, 2 weeks, pwede mong i-post, i-schedule nyo po. Meron na kayong naka-ready na posting. Then mangunguha lang kayo doon sa mga posting namin, din doon sa Facebook page ng admin. Tapos may marami pang mga meron tayong group na doon yung kukuha ng posting para para kung mahirap kayo na busy kayo, ito gagamitin nyo, schedule for later. Ayan. Dito sa schedule for later, pwede mo siyang kung kailan mo gusto i-post. For example, ito. I-post ko siya bukas. Ito. Click mo lang tong number 2. Ayan, then okay. Click mo yung okay. Then, click mo yung schedule. Then, yan. Nakikita nyo guys, meron na siyang ito. Ito guys, ito coaches, nakita nyo is tomorrow, naka 2 p.m. 2 p.m. siya ipopost. Si Facebook na mismo ang magpo-post, hindi na ikaw. Kaya kung meron kang isang araw, pwede kang mag-post ng isang buwan. 15 days na busy ka, i-post mo na. Si Facebook na magbala. Depende sa iyo kung anong oras ipopost mo, kung anong araw. Ganon ang gamit niya. Dito naman, pwede nyo siyang ilagay sa Instagram, pwede mo i-connect sa Instagram, pero wag nyo lang, hindi masyadong sa Instagram. Mostly sa talaga siya. Then, ito, tap na natin tong schedule sa taas. Pag na-tap natin yan, may na yan, magpo-post na yan. Then, tap mo natin yung schedule to Facebook. Ayan. Meron na siyang schedule. Tapos, mo lang, i-refresh mo lang. Pag ganun, di ba nakita nyo? Mo lang ilong press, tapos i-down. Yan, nakikita nyo guys, meron na tayong posting sa, bukas, meron na tayong posting yan. Then, kung gusto nyo mag-post din Friday, Saturday, hanggang anong gusto nyo. Kung ubusin yung isang buwan, okay lang. For example, tap na natin yan. Tapos, kung may reels ka, pwede din nilagyan nyo, pwede story. Ganun pa rin ang process, parang rin kang nagpo-post lang sa timeline. Ganun lang ang gagawin natin.
Then pwede every post pwede niyo lagyan ng for example, hanap tayo ng ng post. Punta tayo sa PGL. Ano yung mga achiever, pwede niyo i-post. Ito, Project Create Live by PGL Global Incorporated. Ito yung sa admin. Pwede tayo kumuha ng post dito. Ayan. Yan. Ayan. Ito, kay coach copy ko lang yan. Tapos ilong press mo. Then click mo yung 3 dots. Then save. Para ma-save yung picture. Then i-copy, ilong press mo lang, copy mo yung text. Then naka-copy na yan. Punta tayo sa business suite. Yan. Yan. Paste natin. Yung text. Paste. Yan. Pwede nyo ilagay yung automation link nyo. Yan para maximize natin yung link. Lagay natin, learn more about this. Pwede nyo na, visit here. Depende sa inyo, basta ito yung tinatawag, call to action. Kasi kung wala silang call to action, paano magtanong sila? Ito kasi, meron na tayong automation link, i-maximize natin kasi pag napindot nila yan, mapupunta yan, matatrack na sila doon sa sa business suite. Mamonitor mo na sila kung sino yung nagpipindot. aim.me PGL Coach Gerald. Yan na po yung link ko sa automation. Yan. Tapos next ko lang, click ko lang yung next. Then schedule ko siya Friday. Pwede ko siya 6 PM. Hindi ko na to siya palitan. Click ko yung schedule. Sa baba, click tap nyo yung schedule. Ganun pa rin yung process kanina. Then click yung schedule sa taas. Then, schedule to Facebook sa baba. Tap nyo lang po yan para maano. Ganun lang. Meron na akong Tuesday. Then, meron na din akong refresh ko lang para makita nyo. Tingnan nyo guys. Coaches, meron na tayong November 3 saka November 2. Ganun lang mag-post schedule kung busy po kayo. Then, every post, makikita nyo naman yung pag-post ko dito sa timeline, meron siyang mga link. Kasi masayang yung post mo kung wala kang automation link. Importante, may automation link ka. Every post mo. Ayan o. Ayan o, nakikita nyo, may post ako dito. May link niyan. Para ma-maximize natin yung Ayan, ito. Meron akong automation link dito. Ayan. Pag na-click nila yan, mapupunta yan sa automated reply nyo. Yan, mapupunta siya. Mapapadalahan siya ng automation reply. Then, ayan. Ayan, every post tingnan mo yung mga posts. May mga yan. May mga nilagyan ko na kahit picture. May nakalagay yan. Yung gumawa lang ako ng sa Canva. Yun, maganda din pag natutunan yung Canva. Another skills niya na hindi pwedeng agaw sa iba. Kaya yan guys, yan lahat ng mga yan, meron yung mga automated link para ma-maximize po natin. Ganun lang ang paggamit natin yan. Yun, dapat yung automation link natin, magagamit natin yan pag Facebook paid ads tayo. Kasi yung Facebook paid ads is targeting talaga yung audience. Kung ang tawag nito, yung mga pinopost natin sa timeline, sa Facebook group, Facebook timeline, organic tawag yan. Yung Facebook for example, may nagtanong sa'yo na sa Messenger, saan kayo nag-uusap, pwede nyo sindan ng automation link. I-click mo lang yan, sabihin mo lang, ipa-click mo lang yan. Tapos, madadirect, pag na-click nila, papasahan na sila ng automation reply. Ganun ka ganda pag may automation link po tayo. Yan, maximize lang po natin yan. Tawag yan, basta yung Facebook paid ads, pwede mo ma-target yung mga OFW, mga mahilig sa entry sa negosyo. Tapos mo talaga, masasala mo talaga yung Kaya yung mga online networker, yung mga magagaling talaga, naki-FB ads yan sila. Kaya mabilis sila yumaman. Meron silang tools. Kaya i-adapt natin yan sa online kung gusto nyo ma-leverage. Meron siyang
Meron naman siyang paggawa natin kasi sa Facebook, paid ads, ganito siya, Meta Ads. Dito po 'yun si-set up yung mga ano, kung gusto mo cellphone lang. Nakikita po niyo po, meron po ako ditong ano, 264 clicks sa ano, sa Facebook na ginamit ko. Kasi yung Inagic Events, meron siyang ano, tatlo yata ang nag-ano dun, nag-click. Then, gumastos lang ako ng 300 pesos. Meron na siyang 264 clicks. Then, every click, meron siyang kaakibat na ano, na 1.14 pesos. Yan lang po yung ano. Then, yan. Marami na akong nasubukan din dati na mag-ads. Kailangan lang talaga aralin. Then, sa mga gustong magpa-ads, wala namang problema. Pwede tayong schedule para matutunan din yung pag-ano. Then dyan, marami na din na akong nakuha yung mga na-direct ko. Dyan din yung iba. Dyan din sa ads. Yun lang muna guys. Sana mayroon kayong natutunan. Thank you coaches. Then, invest sa learning talaga. God bless po.